Araw sa inyong lahat kung saan man kayo dako. Ito naman po ay nagbut si Balitang Maya update ay magbibigay sa inyo ngayon ng bagong post pa lang po to sa pakinggan natin. Si Binay, lahat ito para sa kung ikaw ay abogado na nakakaintindi sa batas bilang litigator, bilang isang humaharap sa korte, mapapasura ito. Kasi hearsay. Wala kang hawak na ebidensya na whether litrato or anong tawag nito or yung actual na ikaw mismo nag-abot. Walang ganun eh. Kaya ang masama lang sapagkat pagkatapos ng sinansal ito ng mainstream media at pinalalabas na may kasalanan na sila. This is not in defense. No, ito as an objective observer and a former journalist, ito yung observations ko. You cannot, sana doon, malinaw eh. Sabi niya yung isang undersecretary. Ngayon, yung Olaybar naman, tinanggi niya na nakausap niya at nakipagkita siya rito kay Bernardo. Doon parang hearsay na yan. Ganon din kay Nancy Binay. Sabi niya, dinala sa Quezon City, sa isang bahay sa Quezon City. Taga Makati si Binay, no? So, si Escudero naman, sabi niya, isang, pinadala daw kay Escudero by way of a courier. Hindi naman nila dinala yung courier, yung nagatid. So, lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na nagustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon. For whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong i-paint na senaryo? I don't know. But it appears, kahit na yung testimony ni Alcantara, pwedeng lusaw kung kasing galing kang abogado ni Bobet Torion o kaya ni Ferdy Topacio o kaya kung sino mang... Kasi pag sanay ka sa korte, batikan ka sa korte, katulad ng mga kilalang abogado, yung isang kasama nyo dyan sa SMNI, si dating legal advisor to the president, no? Yung Bicolano, si attorney, yung kasama ni Hana na nagpo-programa. Panelo po, attorney Panelo. Panelo, oh. Pag yan ang mga abogado mo, ikaw ang abogado ni Escudero, ni Binay, o kung sino man yung pinangalanan, first base pa lang lusaw na yung argumento ni Boying Rimulya. Kasi walang pako na nakadiin doon sa kaso. Alright, bago lang ako mag-comment doon sa mga pinasabog na mga impormasyon ni retired Master Sergeant Orly Gutesa, ay gusto ko lang magbigay ng ilang observations dyan sa conduct ng Blue Ribbon Committee sapagkat nasusurpresa rin tayo sa mga turn of events. Unang-una, noong mag-testify at maghayag na si dating Bulacan District Engineer, ngayon at dating Assistant Regional Director ng Region 4 na si Henry Alcantara. Bagamat meron siyang inihanda na sanaysay na kanya sanang babasahin sa harap ng Blue Ribbon Committee, ay pinalitan ito ni Justice Secretary Boying Rimulya ng isang prepared sworn statement, no? So, unusual, very unusual yan, at saka very unusual na tumatayong abogado ng isang resource person sa Senate hearing ay ang mismong Secretary of Justice, Jade. Opo, nakita niyo po ba? Talagang may binago, pinalit ho ba talaga yung kanyang salaysay, sinumpaang salaysay? Kasi ang nakahanda na babasahin sana ni D.E. Alcantara ay nasa isang folder, no? Makapal yun. Pagkatapos nung akma na siyang magsisimula, at ito'y nahagip naman ng halos maraming kamera, iba't ibang anggulo, ito ay biglang may biglang kinuha sa may likurang bahagi dahil magkatabi sila ni Boying Rimulya,
may inabot sa kanya pagkatapos binagsak nga doon at mukhang may sinabi na ito basahin mo. Kaya yun nga ang binasa ni nung mag-testify yung dating undersecretary ng DPWH, Bernardo yata pangalan noon, na biglang imbis na magsimula na ng pagtatanong ang mga mambabatas sa mataas na kapulungan, ay bigla na namang hinhijack ni Secretary Boying Remulla si Bernardo, dinala somewhere else, and then tsaka pa lamang nakabalik. Which was good enough dahil hindi hayatos, nagkaroon ng pagkataon si kinatawan na Marcoleta na iharap sa Blue Ribbon Committee si retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. So, para siyang floodgate yung nangyari kahapon. Naalala mo nung kasagsagan ng bagyo at mayroong habagat na nasira, na gumalaw yung mga floodgate ng Bustos Dam, kung kaya talagang inanod at binahan ng gusto ang lalawigan ng Bulacan. Ganon ang pagkakayahambing ko doon sa pangyayari kahapon ng magsalita at buong tapang na hinarap ni Mr. Gutesa ang buong bansa sa pamamagitan ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Jade. Alam mo, ako matagal na naging miyembro at kumover ng JUCRA, no? Justice and Court Reporter. Makita mo yung mga demeanor, yung tindig at itsura ng mga tumitistigo sa korte. Ako rin ay ilang beses na rin naharap mismo sa mga paglilitis at naging testigo sa mga paglilitis. So, I would say with certainty, based on experience, na nasa mga 97% ang credence nung nagsasalita kahapon by the name of Gutesa. Hindi lamang siguro si Mr. Romualdez, si Mr. Ko, at kung sino pang mga contractor o personalities, no? Siguro kung talagang didoso at seryoso ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee, dapat siguro ipatawag yung 246 congressman na pumirma doon sa impeachment na sinasabing tumanggap ng 150 million in exchange of the signatures because mukhang doon sa listahan ni Mr. Saldico na ngayon ay kasalukuyang namamahinga sa isang kwarto sa Four Seasons sa Calle de Sevilla 3, Madrid, España, nandoon ang listahan niya na galing din ang perang pinamudmod supposed to be doon sa 246 congressman mula sa pera sa basura. Dinadahilan ni Mr. Lacson, yung chairman ngayon ng Blue Ribbon, na ito ay parliamentary courtesy tradisyon. Hindi po yan batas, courtesy yan. So, pwedeng i-break because remember, ilang beses nang bin-break yan ng Kongreso. I'm referring to both chamber of Congress when they invited and subpoenaed former President Rodrigo Roa Duterte and the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. Do you remember, maalala ng mga tao, na nung sinabina siya ng House Committee on Appropriations na ang chairman mismo ay si Elizalde Co ng Bicol Party List at ang nag-preside ay si Marikina Congressperson Estela Luz Kimbo, no? They set aside yung tradition na courtesy, parliamentary courtesy or co-equal courtesy sa President and Vice President. So, I find no reason kung talagang didoso unless they are trying to cover up something na isabpina o imbitahan muna, no? Before issuing a subpoena itong
lahat ng sangkot. Mr. Romualdez, the name that cannot be named, finally named yesterday. At ang siguro ang isang observation dyan na Admar Jade, dahil nagsalita na rin si former Speaker Romualdez kagabi, itinatanggi niya na sinasabi niya imposible na madala yung ilang pera o ilang maleta ng basura dyan sa 42 McKinley sapagkat under renovation daw, no? Alam mo naman yung drop-off point, lumabas din sa investigasyon kahapon, ginagawa nga sa mismong gasoline station sa may Fairview, no? So it's not impossible to make an area, a secluded area, well fenced area na hindi nakikita ng mga tao sa loob ng isang under renovation property, no? Ang observation ko lamang dito, Jade, hindi niya tinanggi na siya ang may-ari noong 42 McKinley, no? Pero wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park, sa isa sa kanyang mga tahanan, at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtanggi kagabi doon sa pagdadala ng pera sa Residencia de Aguado sa Malacanang, sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang Palace. So yan ang mga ilang observations natin sa mga pangyayari kahapon kagabi. Kaugnay nga dito sa isang matapang, magiting na pagharap ng isang dating security consultant na bahagi ng 70 o mahigit na security company ni Bicol Party List Representative but former Appropriations Committee Chair Elizalde Coa. Dalawang bagay, pwedeng hindi sila sumipot, pero hindi sila sumipot sa imbitasyon, they can be issued subpoena. Pag hindi sila sumipot, pwede silang katulad ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy, pinadalhan ng pinalabasan ng warrant of arrest, no? Kung magugulitan ninyo yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros ng humingi ng warrant of arrest para sa pagdalo ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senate Committee on Women and Child Welfare, kung naman yung committee na yon. Opo. Addition Treaty. Doon sa mga bansang pinuntahan nila, halimbawa, example lang naman ito, no? Si former senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, nasa Amerika, meron tayong extradition treaty sa Amerika. That's why iniisip nga ng mga, alam mo, yung mga malilikot mag-isip ng mga political scientists, siguro kaya umalis sa Amerika si Saldico at sinubukan niyang pumunta sa France dahil unang-una may extradition sa USA. Ngayon, marami rin tataka bakit nasa Singapore na siya pagkatapos pumunta ng Spain. We can only speculate. Maaaring pinabalik siya because my theory, Jade, Admar, ay ayaw ng 246 congressman and former congressman. Kasi yung iba hindi na nakabalik, no? Dahil natalo na sa eleksyon, o yung iba nagretiro na, yung iba naging gobernador, naging mayor. Takot sila na makatestify si Ko sapagkat madadawit sila sa usapin, whether they like it or don't.